8. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito,
patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jel Miranda. At ako naman si Olin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Anin. Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW Region 12 katuwang ang Office of MP Abdul Basit Benito ng pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Sa naturang aktibidad, 30 kwalipikadong benepisyaryo ang nakatanggap ng livelihood assistance bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga nagbalik na overseas Filipino workers. Layunin ng programang ito na palakasin ang kanilang muling pagsisimula sa bansa sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan at oportunidad sa hanap buhay. Binibigyang diin ng DMW-12 na ang L4 ay mahalagang hakbang upang matulungan ang mga OFW na makapagtayo ng sariling kabuhayan, mapalakas ang kanilang kakayahan at maging produktibong bahagi ng komunidad sa Maguindanao del Norte at sa buong BARM region. Sa iba pang balita, lalo pang pinalakas ng Department of Migrant Workers o DMW hinggil sa tamang diplomatic protocols, etiquette at professional conduct sa mga ASEAN at international setting. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng DMW na paunlarin ang professionalismo, cultural awareness at global readiness ng kanilang mga kawani kasabay ng selebrasyon ng National Heritage Month. Ibinahagi ni retired Ambassador Marciano Aguirre Painter Jr. bilang resource speaker ang kanyang malawak na karanasan sa gobyerno at diplomatic service kabilang ang mga praktikal na kaalaman sa international protocols, diplomacy, cultural sensitivity at professional decorum sa opisyal na pakikipag-ugnayan. Nanindigan naman ang DMW sa kanilang pangako ng patuloy na maglina ng mga competent, professional at globally aware na lingkod bayan sa pamamagitan ng sustained capacity building initiatives at professional development program. Samantala, nakipagpulong sa Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak kay His Excellency Faisal Ibrahim Al-Gamandi, Ambassador ng Royal Embassy of Saudi Arabia sa Pilipinas upang higit pang palakasin ang bilateral na kooperasyon para sa ligtas, makatarungan at etikal na recruitment at placement ng mga Pilipinong manggagawa sa kaharian ng Saudi Arabia. Kabilang dito ang mas mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng Saudi Arabia upang matiyak na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lamang nakapapasok sa ligtas na kontrata, kundi nakatatanggap din ng makatarungang sahod at maayos na kondisyon sa trabaho. Ibinahagi naman ni Ambassador Al-Gamdi ang patuloy na pangako ng Saudi Arabia na makipagtulungan sa Pilipinas sa pagsusulong ng ethical recruitment policies at sa pagbibigay ng mas mataas na antas ng proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino.
Pinangunahan ng Department of Migrant Workers o DMW Design Thinking Club ang isang makabulang pagtitipon ng mga innovator at frontline service champions para higit pang paigtingin at pagandahin ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng citizen-centered design at innovation strategies. Sa naturang strategic meet-up, pinangunahan ni ng Migrant Workers Training Institute Director Jocelyn Patrice Lolarga, DECO, at Tahanan Thinkers Club President Attorney Janine Tito Tanes ang talakayan na nakatuon sa pagbuo ng mas responsive, efficient at people-focused system para sa mga OFW at kanilang pamilya. Bukod sa mga presentasyon, tampok din ng interactive discussions at collaborative exchanges kung saan binigyan din ang kahalagahan ng design thinking principles sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya. Sa iba pang balita, mas mabilis, mas maayos at mas epesyente na ngayon ang serbisyo para sa mga OFW sa Hong Kong matapos ipatupad ng Migrant Workers Office o MWO Hong Kong ang enhanced queuing system. Ayon kay Labor Attaché Cesar L. Chavez, marami ng OFW clients ang nagpahayag ng kasiyahan sa bagong sistema. Sa halip na maghintay ng nakatayo o nakapila ng matagal, maaari na silang umupo ng komportable sa designated waiting area habang hinihintay ang pagtawag sa kanilang queue number. Ang bagong sistema ay nakatulong upang mabawasan ang congestion, mapabuti ang daloy ng mga kliyente at makalikha ng mas maayos at kalmadong kapaligiran. Sa iba pa ring balita, mga kaibigan, mula po nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan, tuloy-tuloy ang ligtas na pagpapauwi ng pamahalaan sa mga Pilipino apektado ng krisis. Batay po sa datos itong May 20, 2026, umabot na po sa 9,854 ang nakauwi sa bansa. 7,748 sa mga ito ay overseas Filipino workers, 1,745 naman sa kanilang mga pamilya at 361 ay stranded Filipinos. Kasabay nito, 27,369 ang nakatanggap ng financial assistance. Ayon sa datos noong May 19, naibigay din po ang mga sumusunod na on-site services, 21,120 food assistance, 2,418 medical assistance, 7,191 transport assistance, 2,473 shelter. Sa kabuuan, 60,571 on-site services ang naipamahagi sa mga Pilipino apektado ng gusot sa Middle East. Patuloy ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa pagpapatupad ng repatriation program at post-repatriation assistance, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang komprehensibong suporta sa mga repatriated OFW at kanilang mga pamilya. At yan po ang mga balita sa lingito. Diyan lang kayo mga kaibigan, makaparigad ang tahanan ng OFW. Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.
Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Sa ating Wanna Know, mas pinaigting ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang kampanya laban sa illegal recruitment upang maprotektahan ang mga Pilipinong nais magtrabaho abroad. Paalala ng DMW, makipagtransaksyon lamang sa licensed recruitment agencies at siguraduhing may approved job order. Iwasan ang mga alok na tourist visa muna at huwag magbayad ng walang malinaw na kontrata at opisyal na resibo. Para sa ligtas at legal na pag-abroad, bisitahin ang official website ng DMW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Sa pagpapatuloy ng pagpapalakas ng serbisyo para sa ating mga OFW, sunod-sunod na partnership ang inilunsad ng DMW Region 12 kasama ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Mula sa mas pinaigting na job opportunities at reintegration programs sa tulong ng PESO South Cotabato hanggang sa pagbibigay proteksyon at mas ligtas na deployment para sa indigenous people sa pakikipagtulungan sa NCIP at pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga OFW katuwang ang Commission on Human Rights. Alamin natin kung paano mas mapapalapit ang mga serbisyong ito sa ating mga kababayan. Sa Region 12, makasama natin via Zoom si RD Sam Lintongan, ang Regional Director ng DMW Region 12. Magandang araw po, RD Sam. At sa ating mga tagapakinig sa tahanan ng OFW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga tagapakinig nating Bangsamoro and TGIF. Let's make the most of it. Yes, sir. Very good, sir. Maaari po mo magbigay kayo ng maiksing paliwanag, RD, sa papel ng DMW Region 12 sa pagsuporta sa mga OFWs at kanilang pamilya sa riyon. Well po, kasamang Onin and kasamang Jel, dito po sa Region 12, Sarjan Region, on a regional level, kami po yung lead agency when it comes to the protection of the rights and the welfare of the OFWs and their families. So masasabi ko po na malakas po yung coordination natin sa mga other government agencies para maisulong talaga natin yung kapakanan ng ating mga OFWs. Alinsunod po ito sa tagubilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng aming Secretary Hans Leo J. Kakdak. Yan po. Pero RD, ano-ano ba yung mga kasalukuyang prioridad po ng DMW Region 12 ngayong taon? Well, on this year, during the advent po nung Middle East crisis,
isa ho yun sa mga tinututukan natin ay yung pong paglilikas ng mga kababayan nating OFW na sangkot po doon sa sigalot sa Middle East, no? So tuloy-tuloy po yung pagre-repatriate natin dyan, no? And then on the regional level po, prioridad po namin yun na when the time comes na mai-repat po sila dito, makauwi sila dito sa Region 12, ginagawa ho natin, sinisikap natin na maging smooth po yung kanilang reintegration po sa community nila, no? Yun po. Alright. RD sir, nagkaroon po kamakailan ng pag-uusap ang DMW at ng PESO ng South Cotabato. Ano pong mga programa o serbisyo yung maaaring asahan ng mga OFW at mga nagbabalak na maging OFW? Well, yun po, no? Tulad ng nabanggit ko kanina, kasamang Onin, kasamang Jel na isa po sa mga pag-usap namin, mga nakastipulate po dun sa pag-usap namin sa PESO South Cotabato Province is yung smooth transition po ng mga kababayan natin galing Middle East. Bukod doon sa tulong natin, no? Sa tulong namin sa Department of Migrant Workers, meron din po silang mga na-extend na tulong, no? Mga assistance, financially man yan, or yung job promotion, meron po yan, no? In fact, yung pag-usap po namin na yun is this coming July 15 po, no? Magkakaroon kami ng malawakang provincial job fair po, no? Para ho yung mga nagbabalik bayan natin mga kababayan ay maka-avail po doon, no? May it be local employment na sila or other options, no? Aside from Middle East, magkaroon sila ng trabaho, no? Bukod dito, hindi lang po yung napag-usapan natin sa PESO South Cotabato, no? Nagkaroon din tayo ng koordinasyon in light of our memorandum of agreement sa kanila, na isulong po natin yung kampanya natin against anti-illegal recruitment, trafficking in persons po para ho ito po yun, mapalakas natin. Kailangan po natin yung tulong ng mga local government units para maisulong po yung mga programa namin, no, sa Department of Migrant Workers. These are the steps na maipabot po natin right at the very doorsteps po ng mga kababayan natin, yung services po ng DMW. Opo. Nabanggit nyo, RD, yung illegal recruitment, pero gaano ba tayo kasigasig o kalakas yung koordinasyon para maiwasan talaga na magkaroon pa ng biktima o mabiktima pa yung ating mga kababayan? Well, tuloy-tuloy po, ma'am, no, yung pakipag-coordinate natin sa local government units through the OFW help desk po, no, na matatagpuan po yan sa mga PESO offices, no. Yan po ay bunga ng ating pagkipag-MOA, Memorandum of Agreement sa mga local government units para mapalakas po, no. Bukod doon, meron dito tayong isinasagawang mga pre-employment orientation seminars sa mga schools. Para ho maging aware po yung mga kababayan natin kung ano po yung mga kailangan nilang ingatan when it comes to pag-abroad po, pag-avail po ng employment overseas, no. Nandyan po yan, tuloy-tuloy po yung kampanya natin sa ganyan. At in fact, meron din po tayong ginagawang pre-migration orientation seminar, no, sa mga kababayan natin, including sa mga barangays, na yung pag-abroad po is hindi po siya decision ng isang tao lang. Sinisikap natin na yung pamilya po is ready pagka umalis yung anak nila o kapatid nila na mag-abroad, dapat ready po sila. Pati po yung community nila, kababayan nila, yung barangay, ready po na at aware po sila na nag-abroad si ganito. Yan po yung sinasabi natin na maganda po na maraming involved, no? Kasi when the time comes, pagka dumating ho yung problema, marami po pong pwedeng tumulong sa mga kababayan nating OFW. Totoo naman po, RD, na kapag umaalis ang isang OFW, halos buong barangay kasama, di po ba? Pero may ilan na parang nililihim. Ganun ba yon, RD? Yung parang hindi alam Yes ng pamilya, aalis na lang siya, mangingibang Yes bansa. po, especially in the Guam area, ma'am, no? Marami hong ganyan na bigla na lang silang nagugulat na hindi umalis na yung anak nila, yung kapatid nila, nag-abroad na, no? So these are sinisikap natin na we could address this, no? Although kasamang onin, Ma'am Jel, no, there is a caveat on this, no, na kami sa Department of Migrant Workers, hindi po talaga namin pino-promote yung pag-abroad, no. Tama po. We always strive po na yung mga kababayan natin, dito na lang kayo magtrabaho sa bayan natin, no. Kasi as per experience, kasamang onin, Ma'am Jel, ang dami ho nating mga kababayan na nag-abroad
at the expense of their family. Opo. Yung mga anak nila napapabayaan, nagkakahiwalay, yung anak nila nalululong sa droga kasi wala ho talagang tumututok o gumagabay sa kanila, no? Yun ho yung masaklap na katotohanan sa mga kababayan nating OFW. Doon sa ibang bansa, inaalagaan po nila yung hindi nila anak ng maayos. Tama. Nagiging healthy po, nakakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung pong anak nila dito sa Pilipinas, kawawang-kawawa po, wala hong gumagabay. Wala po Yun po yung nagbabantay. realidad. Kaya hindi po talaga namin ina-advise yung pag-abroad, no? Tama po. At talagang napaka ganda po nung programa ng pagkakaisa ng DMW at ng lokal na peso. Paano naman po, RD, magkakaroon ng access yung mga job seekers sa oras na ganap na ang implementasyon ng partnership? Well, ang ginagawa namin po, sir, no, is yun, ginagawa nating yung mga job seekers is pumunta ho sila sa mga job fairs kasi ito po yung legitimate na pamamaraan na kung saan maiwasan po natin yung illegal recruitment, no? Kasi pagka ho nandyan sa job fairs, ibig sabihin sanctioned by the local government units po yan at pati po ng Department of Migrant Workers, no? Yun po yung mga isa sa mga paraan namin para maiwasan po natin yung naglilipa ng mga illegal recruitment, no? Isa po kasi sa modus operandi nila is nagbabahay-bahay sila, no? Sa mga illegal recruiters. Tama po. Yes, So sir. pagka na-establish natin yung ganyan, yung mga job fairs, nakakasiguro po sila na lisensyado po at legitimate po yung mga recruitment agencies na nandoon po sa job fairs po na yon. Napakaganda ng proyekto na ito at sana how soon ba maisasakatuparan itong partnership na ito, RD? Actually, ma'am, these are existing na po, no? Existing na, okay. Nagro-roll out na po to, no? Sa buong Pilipinas po, may mga nangyayari po mga job fairs sponsored by the LGUs. And then kasama po ang DMW dyan, Yes. kasama ang DOLE, para ho talaga maipabot natin yung mga serbisyong ganito, no? And isa pa po sa kolaborasyon na pinasok ninyo yung partnership with NCIP or National Commission on Indigenous People. Explain nyo nga sa amin, RD, ano po ba ang nilalaman nito at gaano ito kahalaga? Well, Ma'am Jel, no, yung pong collaboration natin sa NCIP is since alam nyo po, no, yung Region 12 po, no, Yes. Sargent Region is has a diverse culture po, no. Napakarami pong mga IPs dito, no. At sinisikap natin na through the NCIP maipabot po natin dun sa mga kababayan nating IPs nga na yung equal opportunity na sinasabi, no. Kasi most of the time po, no, sila po yung hindi ganun ka-smooth or kalakas po yung access nila pagdating sa mga opportunities abroad, no. So through this din po, no, sa pakikipag-ugnayan natin sa mga sa NCIP, maiwasan po natin yung illegal recruitment sa mga IPs natin, no. Marami po talaga sa atin, no. Hindi naman po sa minamaliit natin, pero realidad po na marami sa mga IPs natin na hindi po ganoon kataas yung natapos at sila po yung madaling mabiktima ng mga matatamis na salita po ng mga illegal recruiters. Naku, totoo po, RD. May mga hamon na po na hinaharap ang ating mga indigenous peoples sa paghahanap ng trabaho, lalo na sa abroad. Pero at this point in time, at balita natin, maraming mga indigenous peoples ang talagang susubok makipagsapalaran sa ibayong dagat. Ano po ba yung mga hinaharap po nilang mga challenges or hirap sa paghanap ng trabaho? Baka meron kayo na-encounter, RD, na nag-apply na IP. Ano yung naging problema? Yun po, no, of course, no, ang problema ho talaga sa mga kababayan nating IPs is minsan hindi po nila alam kung saan po sila dudulog pagka gusto nila mag-abroad. So yan po yan, ginagawa natin po yung job fairs at tayo nagipag-ugnayan din sa NCIP para sa mga community po ng IPs, magkaroon po tayo ng siguro serbisyo caravan doon para ma-lecturean po sila kung ano po yung tamang migration pathways, kung ano po yung mga possible na pwede nilang applyan. Kasi naniniwala tayo na IPs are, yung sinasabi niyo nga po, Ma'am Jel, na these are very talented, no? Correct. Sanay po sila sa hirap. At ito po yung pinaka-qualification talaga pag nag-abroad ka is sanay ka sa hirap, no? Mapagtiis ka, nagagawa mong tapusin talaga yung kontrata mo, no? So, ito po yun sa mga hakbang namin. Gusto rin ho talaga namin na
yung mga kababayan nating IPs is hindi lang sa pag-abroad ang matutunan nila, no? Tama po. Pati po other programs and services po ng government. Mayroon po tayong TESDA, DOST na pwede po silang nating maturuan, ma-refer doon na magkaroon po ng training para ho sila makapagsimula. Mismong dito na po sa Pilipinas. Pero meron ba tayong kumbaga specific program or process para sa mga IP para talaga mas guided sila na hindi sila kumbaga mabiktima ng illegal recruitment, kumbaga maituro talaga natin sa kanila yung process and tama talaga yung kanilang tatahakin kung talagang plano nila mang ibang bansa? Yes po, no? Kasamang Jel, kasama po yun sa collaboration natin sa NCIP na pupunta tayo dun sa mga liblib na lugar kung saan may mga IP community para ho ipaabot kung ano po talaga yung tamang migration pathways at yung mga kailangan nilang malaman kung ano po ba yung mga potential na modus operandi illegal recruiters. Alright. Sir, ano po ba ang long-term impact ng partnership na ito sa NCIP? Well, ang nakikita po natin kasamang Onin, no, as a long-term impact po nitong partnership natin with the NCIP is yung pong inclusion po ng IPs sa social development po ng isang lugar, no. Alam po natin na yung mga kabayan nating IPs somehow po, no, sila po yung napag-iiwanan dahil nasa liblib silang lugar. So through this partnership po, no, masasabi natin na it's inclusive at isasama po natin sila pagdating po sa development ng isang lugar. And this can only be happen through partnership natin sa NCIP at saka po magkaroon sila ng access, no, na makapagtrabaho sa abroad na legal po siya, no. RD, sir, napansin lang natin itong talagang reunion, marami talagang mga IP. Correct. Ano po, at isa dun sa mga nais na itanong sa inyo, ito ba yung unang pagkakataon pa lang na kung sakali man magkakaroon ng servisyo caravan sa mga IPs po natin sa inyo reyon? Yes po, no. I don't know, since bago lang din naman po yung department namin, for this year po, no, sa amin, since I assume as RD po ng Region 12, yes, sir. These are the first steps po na gawin namin, no, na ipaabot po namin sa mga IPs po yung serbisyo natin sa DMW. At sana, sir, mapalakas pa po natin yan sapagkat ang IPs po hindi lamang sa inyong reyon kundi sa buong Pilipinas. Correct, ano po? At pinahalagahan natin yung kanilang karapatan. Tama po. Yes po, hindi lang po Region 12 to, Sir Onin, no. I'm sure my other RDs are also doing this, no. Hindi lang po sa amin, no. Kasama po yun sa mandato namin. Alright, sir. At yung pong ikatlong partnership na meron po ang DMW Region 12 ay sa pagitan ng Commission on Human Rights o CHR. Bakit po importante talaga na mapalakas ang pagbibigay ng proteksyon laban sa mga anumang uri ng pag-aabuso sa ating OFWs? Yan. RD? Medyo nawawala yung connection natin with RD Sam. Subukan natin balikan yung connection ni RD, no? Maganda, Oni, yung partnership na ito. Una, of course, this NCIP, sa NCIP, tama ka. and now with CHR. So, mas palalawigin natin kung ano nga ba nilalaman ng partnership na ito with CHR. And lahat naman ito talaga para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Kanina, balikan ko lang yung tungkol sa mga katutubo. Totoo yan pagdating mo doon sa Region 12 talaga, napakaraming, kumbaga, different sectors or ng katutubo or indigenous people. And I hope talaga matutukan ito dahil dapat walang nale-left behind, diba? Even sa education and different opportunities, dapat yan pantay-pantay na ipagkakaloob sa ating mga kababayan. At ang pagkakataon nito na mabibigyan ng trabaho, though sabi nga ni RD Sam, hindi natin ini-encourage talaga na mga ibang bansa pa yung ating mga kababayan kasi mainam talaga na dito sila magtrabaho at mamuhay kasama ang kanilang pamilya. I think okay na si RD Sam. RD? Yes po. Okay Ayan, na po. okay, sir. Alright, balikan natin, sir, yung sa CHR. Ano ba nilalaman ng partnership na ito, sir? Well, ang nilalaman po ng partnership na to is, again, pagpapalakas po sa
protection ng karapatan ng mga OFW, pati po yung sa pamilya nila. At it's a, nadodoble pa po yung protection, no? Kasi sa CHR po, no, isa din po sa mandato nila is tulungan po yung mga migrant workers. So it's right time po na makipag-partnership kami kasi, the CHR can provide legal assistance, mga referrals po, no? They have a pool of attorneys na pwede yung maggabay, no? Pagka po merong problema yung kababayan nating OFW pagdating po dun sa employers nila, yung reklamo po nila sa mga agencies nila, malaking bagay po to kasamang Onin, Ma'am Jel, no? Alright. Sir, pakilahad nga po yung mga karaniwang issue sa human rights na nararanasan po ng ating mga OFW na kailangan matugunan. Well, dito po, no, on a local level po, no, isa sa mga human rights po na nakikita natin when it comes to the OFWs is yung pong mga shelters po, no, yung mga boarding houses po nila prior po sila i-deploy is unlivable, no? Madumi po, unsafe. So isa po 'yan sa mga tinututukan natin na through the regulation po ng mga agencies na in-ensure natin. We are constantly inspecting them, yung mga shelters, mga boarding houses na kung saan po at least maayos po yung pag-i-stay ng mga kababayan natin doon bago sila ma-deploy, no? Maayos yung tulugan, nakakakain po sila ng maayos. Kasi isa po 'yun sa mga responsibilidad ng mga recruitment agencies prior po na ma-deploy po yung mga kababayan nating OFW. And then on site po, no, nandun po sila sa ibang bansa. Meron naman po tayong Migrant Workers Office doon, no? Yung dati pong Philippine Overseas Labor Office that will take care of that, no? Yes po. Sinasabi nga po natin kasama Onin na yung pong departamento natin, tinututukan po yung buong labor migration journey po ng ating kababayang OFW. Mula ho sa pag-alis, no? In-ensure natin na legal po yung mga recruitment agencies nila. Pagdating po on-site, nandoon po yung MO para maggabay. Kung nasusunod po ba yung mga nilalaman ng kontrata. And then pagbalik po nila dito after ng contract, may mga nakaabang pong mga programa para ho makapagsimula sila dito. Yun yung sinasabi ko kanina na magsimula na lang po sila dito. Huwag na po silang bumalik kasi may programa po ang government, ang Department of Migrant Workers, pati mga local government units na kung saan magnegosyo po sila, no? Dito lang po sila mag-start ng pangkabuhayan, mas makakatulong pa po sila sa mga kapwa nating Pilipino. Yan, RD. Dito sila nagsimula. Opo, RD, tama-tama po kayo sapagkat marami sa ating mga kabayan ang bumabalik na sa kanilang mga bayan, sariling bansa, sariling bayan, at dito isinasagawa yung reintegration sa kanila. Di po ba nakapagtatrabaho ng iba na hindi na kailangan mag-abroad? At palagay ko sa ating mga kabayan, kailangan lang nila tulungan, di ba? I-avail yung kanilang mga servisyong pinagkakaloob para naman tayo ay makatulong at the same time, maservisyon din anumang produkto meron sila. Yes. Okay. So RD, yung sa mga exploitation, di ba, iba't iba pang uri ng pang-abuso dun sa ating mga kababayan, meron ba kayong mga particular or proyekto, programa o tulong na ipinagkakaloob ng DMW Region 12 para dun sa mga OFW na nakaranas nito? Yes po, yung pong mga in place po ng mga assistance natin pagdating po sa mga ganyan, no, na nakaranas po ng mga pang-abuso. Unang-una po, no, meron tayong alternative dispute resolution, no, na kung saan po yung agency o yung employer pinapatawag natin kasama po yung OFW para magkaroon po ng amicable settlements, no. So ang kagandahan po nito, no, hindi na po siya napupunta sa very dragging na pagkakasuhan, no. So, masasabi po natin, no, na dito po sa Region 12, no, we have 591 cases na na-resolve po natin, no, 100% po na na-settle po natin. Amicable settlement po nangyari at masaya pong umuwi yung OFW dahil nakuha po nila yung mga unpaid salaries nila, pati naman po yung mga agencies, masaya rin po sila na hindi na humantong sa pagkakasuhan na talagang malaki po yung madadamage sa kanila. So yun po, we're so proud na existing po yung mga ganito, mga programang ADR, Alternative Dispute Resolution sa amin, at
nakakatulong po talaga kami sa mga kababayan natin. And then bukod doon po, no, meron din po tayong mga assistance, no, livelihood development assistance para sa kanila. Pagkatapos po nila kung gano'n, na maltrato po sila. At meron din po tayong action fund, no, sa mga distress. These are malalaki po to, kasamang unin, 50,000, 75,000 and to 100,000, no. Basta ang kailangan lang natin is pumasaw sila dun sa evaluation, at yan po yung mga nakaabang na tulong natin para sa kanila po, no. Hindi natin sila pinapabayaan. Tama po. Sir. RD Sam, baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayang OFWs, mga nagbabalik man o naghihintay ng kanilang kontrata, at syempre sa kanilang mga pamilya na rin? Well, ang mensahe lang po natin sa mga kababayan nating dito sa Region 12, no, na mga potential OFWs, lagi yung tatandaan yung apat dapat, no, makipag-transaction lang po sa legitimate agency. Makikita po yan sa website ng DMW, at siguraduhin po na yung mga job orders na ino-offer po nila is nandoon din po sa website namin. Kasi may mga agency na nag-offer na wala sa job order, that constitute a illegal recruitment na po yun, no? At pangatlo po is makipag-transaction lang po sa physical office ng mga agencies. Wag po yun sa mga bahay-bahay lang, sa barangay, sa mga food chain, sa McDo, Jollibee, wag po yun, no? Bawal po yun. At sigurado po na pagka meron pong nangyaring kaliwaan ng pera, siguraduhin po na humingi ng resibo po, no? Yun po. Ayun. Doble. At sa amin, kasamang Onin, kasamang Jel, dito sa Region 12, no? Mag-ingat po tayo sa mga pictures, no? Naglilipa na po yung mga pictures. At sinasabi namin sa mga pictures na to, you will have your field day today. Pero pasasan at pasasan, mahuhuli ho namin kayo. Sinisiguro namin, mananagot po kayo, no? Buong galit po at ng OFWs, mapupunta ko sa inyo, no? Ayaw namin no? Wag ho nating biktimahin yung mga kabayan nating OFW. Kawawa po itong mga to, no? Nagsasakripisyo sila sa ibang bansa, and at the end of the day, lolokohin lang natin sila dito. Wag pong ganun. Wag po. Grabe, no? May fixer pa rin pala talaga. At marami lagana talaga pa rin ang fixer. Marami pa rin. Nakakalungkot kasi kapwa mo Pilipino, di ba? Yun ang naloloko na gusto lang naman magtrabaho, di ba? Once again, RD, maraming salamat sa oras at pagkakataon. Maraming salamat po, RD. Hanggang sa susunod na pagkakataon po, sir. Maraming salamat kasamang Jel at kasamang Onin. God bless po sa ating lahat. Thank you, Happy sir. weekend po. Happy Thank you weekend very po. much po. Ingat po. Wassalam. Maraming salamat po, mga kaibigan, si Regional Director Sam. Regional Director Sam Lintongan. Okay, sana makavisit tayo one day sa Region 12. At magandang binamagig nga na siguro ito yung unang pagkakataon na magkakaroon ng Serbisyo Caravan para sa mga indigenous people, mga IP na kailangan po nila. Sapagkat marami pa rin ang mga nabibiktima ng mga maling impormasyon, ng mga maling tao na nakakausap. Kaya kailangan yung tamang serbisyo lamang ipagkakalob sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tamang tao rin. Pero pagka too good to be true, ingat din talaga, di ba? Okay. Sige, dumako tayo sa ating kwento ng tagumpay. Kwento ng tagumpay. Sa bawat OFW na umaalis ng bansa, isang kwento ng sakripisyo at pag-asa ang kanilang dala. Ngunit para kay Marilyn Baltazar, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bilang migranteng manggagawa. Lakasan lang nila ang loob. Isipin nila ang pamilya nila, ang mga anak nila. Isipin po nila yun. Apo ng pangabuso, panlilinlang at pagkakasakit, pinili niya lumaban at bumangon para sa kanyang pamilya. Tunghayan natin ang kwento ng kanyang muling pagbangon bilang isang Action Fund recipient sa report ng DMW correspondent Via Remeo. Lakasan lang nila ang loob. Isipin nila ang pamilya nila, ang mga anak nila. Isipin po nila yun para sa kinabukasan ng pamilya nila, ng mga anak nila. Huwag po silang panghinaan ng loob. Ina, manggagawa, at simbolo ng sakripisyo. Ayan si Marilyn Baltazar, 46 years old. Masalimuot man ang kanyang naging karanasan bilang isang overseas Filipino worker, hindi ito naging hadlang upang siya ay sumuko. Mas nanaig sa kanya ang hangaring mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang 3 anak. Tunghayan natin ang kwento ng pagbangon ni OFW Marilyn, isang Action Fund recipient, sa panibagong episode ng Kwento ng Tagumpay.
Taong 2013 na magsimulang mga ibang bansa si Nanay Marilyn, bitbit ang pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pang-aabuso at panlilinlang, ito raw ang pinagdaanan ni Nanay Marilyn sa Kuwait, Malaysia at Saudi Arabia. Nanggaling po ako sa Kuwait noong 2013 hanggang 2015 po. Pagkatapos po nag-Malaysia din po ako noong 2017, tapos nag-Saudi po ako noong 2019 hanggang 2021. At tapos po habang nasa Saudi po ako, nag-a-apply na po ako ng papuntang Singapore. At pag uwi ko po dito, naghintay na lang po ako ng 3 months sa flight ko po papuntang Singapore. Yung una kong employer, nag-aalaga po ako ng baby. Tapos nung pangalawa kong pong employer, nag-aalaga po ako ng matanda. All around po sa bahay. Nagluluto, lahat po, linis, ganun po. Pero tila bangungot ang kanya naging karanasan sa pag-abroad. Kaya lang po, niloko nila po, sabi niya sa akin na, sige, pauwiin ka namin, pero punta muna tayo sa embassy. Dinala nila ako sa embassy. Yung pala, papunta kami ng Slovakia. Isang araw po, napagpasyahan kong tumakas po sa Slovakia. Yung napasukan ko pong bahay, tinulungan po ako, tumawag po sila ng pulis. Kita po nila yung katawan ko na puno ng sugat to. Hanggang dito yung sugat. Tinulungan po ako ng mga pulis. Dinala ako nila sa police station. Nabuhayan siya ng loob nang mapunta siya sa Singapore at makilala ang kanyang mabuting amo. Mabuti na sana ang lahat, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit si Nanay Marilyn na naging dahilan ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas taong 2022. Tumakit na yung tiyan ko. Nung buwan ng August, na na yung may nararamdaman na ako sa tiyan ko, masakit. Tapos yung dinudugo ako ng 1 buwan na akong dinudugo. Tapos yun nga po, dinala na ako ng amo ko sa clinic. Tapos hindi na daw kaya ng clinic, pinadala na ako sa hospital, sa malaking hospital na po, sa General Hospital. Doon po nalaman po, lahat po ginawa yung test sa akin, yung CT scan, ultrasound, lahat po ginawa na po sa akin. Tapos yun nga po, ma'am, nakita po na mayroon akong mayuman na ako. Kaya inano kaagad na, operahan ako kaagad, ma'am. Sa kabila ng pagsubok na ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa tulong ng Department of Migrant Workers, nakatanggap siya ng tulong pinansyal para sa mga distressed OFWs at nagawa niyang makabawi at makapagsimulang muli. Nakita ko po si Sir Hans, nakiusap po ako kay Sir Hans, sabi ko, Sir Hans, baka pwede po tulungan niyo po ako po kasi nag-apply po ako ng Action Fund nitong November po, sabi niya, sige, tulungan kita. Bigay ko yung cellphone number ko. Mamaya may tatawag sa'yo. 17 ko siya nakausap ng December. Tapos nung 22, tinawagan po ako. Yun nga po, na-release na nga po. Sobrang saya ko po, ma'am. Tapos yun nga po, nung na-release ko yung pera, yun nga po, binili ko po ng rep. Pang-umpisa po. Ngayon po, nagpa-process po kami ng tusino. Sa ngayon, si Nanay Marilyn ay bahagi ng isang kooperatiba kung saan siya ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang isang maliit na negosyo na frozen foods at dishwashing liquid. Ang kanyang kinikita rito ay pinapaikot niya pang puhunan sa pang-araw-araw nilang buhay at pangtustos sa kanyang pagpapagamot ng kanyang karamdaman. Dadialysis din po, at kahit na nagdadialysis po ay gumagawa pa rin ng paraan para mabuhay. Laban lang. Magsimula kami sa dishwashing, tapos dito inanuhan po namin yung kusino, sa po namin, nagtayo po kami ng co-op, sa samahan po ng mga OFW po. Ito po yung aming special na kusino na OFC, OFW Family Circle kusino. Inspirasyon at pag-asa ang aral na hatid sa atin ng kwento ni Nanay Marilyn. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa ibang bansa, patunay ito na darating pa rin ang araw na tayo ay makakaahon at makakapagsimulang muli sa tulong ng sipag at determinasyon. Patunay rin ito na walang makakatumbas sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. Hindi niya ininda ang lahat ng hirap dahil ang tanging hangad niya ay ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ako si Via Remigio para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
Maraming salamat, Via Remigio, ang ating DMW correspondent. Napakaganda, inspiring na kwento ni ating kabayan Marilyn Baltazar. At para sa ating mga kababayan repatriated or returning OFWs, OFW families na naghahanap ng trabaho, lokal at overseas, o kaya naman ay may kailangan tulong sa mga government agencies, magsasagawa po ng bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, a National Reintegration Network and Job Fair sa May 25, Monday po yan, 8 to 5 p.m. sa Dalandanan Event Space, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin niyo po ang Facebook page ng DMW National Capital Region. Alright, mga kabayan, para po sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communications Service, ako si Onin Miranda. At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.